Um, Talagang nasasabik ako na nandito ngayon at ibahagi ang karanasang ito sa inyo. Ang lugar na ito ay kilala bilang Battleship Island o Gukenjima o Hashima Island at maaaring nakita mo ito sa pelikulang James Bond na Skyfall. Dito nila kinunan ang Attack on Titan at iba pang mga pelikula. Mag-i-explore lang tayo sa lugar at ibibigay ko sa inyo ang maraming kasaysayan nito habang kumukuha ng mga larawan. Asetso ay isa sa pinakabihirang mga abandonadong lugar sa mundo at talagang masaya ako na makabalik dito muli. Ito ay tumagal ng hindi bababa sa 2.5 taon, marahil 3, at marami ang nagbago sa mga taong iyon. Ang aking kasanayan sa videography at photography ay malaki ang pinagbago. Kaya sa tingin ko magagawa ko ng maayos ang video na ito dahil sa tingin ko ang huling video na ginawa ko. Sobrang madilim, hindi maayos na kinunan, hindi talaga ako kumuha ng anumang mga larawan. Ibibigay ko sa inyo ang maikling buod sa kasaysayan ngayon sa madaling salita. Ito ay dating isang abandonadong isla ng coal mine. Maraming mga minero ang pumupunta dito at ang kanilang mga pamilya ay talagang nakatira dito. Kasama nila, kaya maraming mga gusali. Ito ang mga unang concrete buildings na itinayo sa Japan. Sobrang daming kasaysayan ang nakapaloob sa lugar na ito at mayroon ding maraming madilim na kasaysayan dati. Rati maraming alipin ang nagtrabaho sa islang ito sa kasamaang palad. Ito rin ay napakahirap para sa mga minero na magtrabaho. Dito sila ay mayroong napakahirap na mga kondisyon sa trabaho at ang buong islang ito ay naiwan ng maipakilala ang petroleum para sa mga mapagkukunan ng enerhiya at hindi na nila kailangan pang magmina para sa coal. Pero sa anumang paraan, iyan lamang ang maikling buod sa buong video na ito ay magpapaliwanag ako. Isang outlive karamihan sa kasaysayan o napakasaya na ngayon. Hindi tama ang aking anak dito. Alam na ninyo at nakuha namin ang nag-iisang aso. Makikita sa ibaba ng description ang mga link na nagdadala sa mga Instagram account ng mga kahangahangang litratista na dapat mong tingnan. Tama. Ito ay talagang isang ospital. Yan ay isang ward. Ito ay hindi ko talaga na-explore, pero ito ay isang gusaling apartment na para sa mga individual na walang kasama. Dito titira ang mga minero. Pero tingnan mo ang estruktura. Ang hugis ng hagdan. Talagang maganda ito. Lahat ay nagugupo. Mukhang ito ang perpektong kuha. Napakadelikado na tuklasin ang gusaling ito. Hindi ko man lang susubukan gawin ito. Narito ang silip sa lahat ng mga kwarto. Ito'y nasa napakasamang kondisyon. Masyadong mapanganib. Ngayon, ang gusaling ito dito, napakasikat sa mundo ng Urbex. Itinayo ito matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945 para sa mga pamilyang titira dito. Yan ay kahibangan. Maraming pamilya ang titira dito sa isang punto ng oras. Ang isla ay pinuno mula 1,887 hanggang 1,974. Kilala ang Batanes sa pagbabawal ng gusaling semento para tumibay sa bagyo at ang pader ng dagat na nagpoprotekta rito laban sa pagbaha.
Noong 1959 ang populasyon ng 16 na ektaryang isla ng Hishima ay umabot sa rurok na 2,059 na katao na katumbas ng density na 216,000 tao bawat kwadradong milya. Ito ay talagang kahangahangang lugar na kahangahanga na maging dito tulad ng tayo'y nakatayo sa gusali ng ospital at dito'y ang teatro ng operasyon ng pagtitistis. Oh pare, kung iisipin mo ang isang ospital sa pinakamakapal na populasyon sa planeta na dati rito, ito ay magiging sobrang abala. Isang industrial na lugar magkakaroon sana ng malalaking pinsala tulad ng... talagang masama rin ang mga kondisyon ng trabaho dito. Kaya madalas gamitin ang lugar na ito sa... Isipin ang mga tao na nagmamadali rito, ginagawa ang kanilang mga gawain. Totoo yan. Sa tingin ko may mga dokumento pa. Doon o baka wala, naalala ko nung unang dumating ako dito, nakita ko ilang scan ng parang buto. Hindi ko alam kung nasaan ito ngayon. Wow, makikita mo pa rin ng kaunti yung parang spine o buto dito. Ito yung ilang kagamitan. Lahat ng itong mantle. Itaas na tagpuan ko lang ang lens cap para sa Canon. Ito'y nasa tabi ng ospital. Tama ba ang ward mo? Oo, ito ang isolation ward. At naaalala ko na sinabi sa akin ng Esplanade na tingnan mo yung gusali sa pamamagitan ng bintana na yon, mukhang siya. Sinabi niya na doon ang lugar ng mga patay, sinabi niya patay. At hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin nun, pero maaaring iyon ang lugar ng morgue. Nakahanap kami ng ilang x-ray dito mismo. Balon na nawala sa sikat ng araw. Oo, yun ang nasa doon bago itinuro ni Espen sa'yo. Medyo mukhang morgue, walang mga bintana. At karaniwan sa mga morgue, wala silang mga bintana kaya hindi makapasok ang sikat ng araw. Ito ay isang kakaibang gusali, iyon ang sigurado. Napakaliit nito. Oo, tama ako. Ito ay ang punerarya. Punerarya. Oo. 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 Para sa pagpapabunay. Yan ay kahibangan. Nagsimula noong dekada 1330 at hanggang sa katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga sibilyang Koreano na sa pilitang kinuha at mga bilanggong digmaan na Tsino ay pinilitang magtrabaho sa ilalim ng napakahirap na mga kondisyon at brutal na pagtrato sa pasilidad ng Mitsubishi bilang mga sapilitang manggagawa sa ilalim ng mga patakaran ng mobilisasyon sa panahon ng digmaan ng Hapon. Sa panahong ito, tinatantayan na humigit kumulang 1,300 mga manggagawa ang namatay sa isla dahil sa iba't ibang mga dahilan, kabilang ang mga aksidente sa ilalim ng lupa, pagkapagod at malnutrisyon. Nang humina ang pagmimina ng uling, huminto ang operasyon sa pasilidad at inabandona ang isla noong 1974. Nakapunta na ako sa gusaling ito dati, merong slide at sa pinakatuktok na palapag ay isang nursery school talaga. Ito ang isang sulyap sa magiging anyo ng isa sa mga kwarto. Ito ay tradisyonal na estilo ng tatami. Nakikita ko dahil sa sahig. Kailangan mong magtanggal ng sapatos bago maglakad dito
kusina. Mayroon pa ngang maliit na stove. May natirang mga bagay pa rito. Ito ay mga clone. Pero oo, nasa pinakamataas na palapag tayo ngayon. Magkakaroon ito ng kahangahangang tanawin. May inidoro sila na pang-upo sa sahig. At direktang sa kabilang panig may mga kwarto rin dito. Sa palagay ko magkatulad lang ang mga square space. Ang aking paboritong slide sa lahat ng panahon. Napakakaiba talaga na ito ay isang slide na gawa sa konkreto. Talagang nasasaktan ng puwet. Pare, sigurado akong nasaktan ng mga tao sa pool na yun. Gawa ito sa konkreto. Doon, makikita mo ang mga natirang parte ng isang piano o organo. Kasama ang ating asawa, pangalawang asawa. Pangalawang asawa ay Doon, oh. Mamaya oo. Oo. Wow, nakahanap ako ng lumang padlock. ang aking asawa. Ang aking asawa. Pangalawang asawa, yo. Yo, yan ang aking asawa. Ang aking asawa rin. Pare, alam mo ba? Ang ating asawa. Miss na kita. Oo. Basang-basa siya, tingnan mo. Hindi kita makikita. Makita mo ako. Ni Espenhouse. Pareho tayong nag-aari ng asawa. Namiss kita. Sobrang namiss kita. Ang aking asawa. Ang aking asawa. Ang aking asawa. Ang aking asawa. Ang aking... Asawa. 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 Hindi makapaniwala na ang ilan sa mga tsinelas ay nandito lang. Ang mga ito ay talagang kahali-halina. Tsinelas ng bata. Sa una akala ko parang bato yon, pero hindi, parang pugad ng bubuyog yon. Sa malayo, yun ang isla kung saan nila dadalhin ang mga katawan mula sa morgue at susunugin. Sa isang lugar sa islang yon ay may krematoryo. Mga natirang bahagi ng isang lumang pahayagan. Makakatulong sa pagsasalin, mag-iwan ng komento.
Alam mo, may hagdang kung ito ay sapakasikat. Sa ilang napakakaibang dahilan, tinatawag nila ito bilang hagdan papuntang impyerno. Kaya tulad ng sinabi ng aking ina, ito ang pinakakamanghang kwarto dito sa Balance Ship Island at kailangan kong sumang-ayon. Ang tummy room na may lumang TV. O mukhang maayos ang pundasyon kahit nabaliw. Suriin ang bawat kwarto ngayon din. Kahanga-hanga na mayroon pa ring marami dito. Naging isang kwarto ng ospital para sa batas. Oh, isang washing machine. Ito ay isang refrigerator na nandito pa rin, Mim.
May maliit na estatwa ng Buddha dito sa tabi. Kaya kakarating lang namin sa sinehan ng lugar na ito ay para sa libangan. Okay, dito. Wow, tapos na. Astig ang daming lawin. Kailangan ko ng puntahan ang munting Buddha. Dati may dambana dito sa palagay ko. Alay na inumin. Kaya nagpapahinga muna kami ngayon. Naglilibot na kami sa islang ito ng halos 6 na oras na kaya. Pagod na kami pero parang ang bilis ng oras dahil sa kahanga-hangang lugar na ito na tuklasin at kami ay nasa gusaling ito ngayon na dati ay kaunting bahagi ng bilangguan. Tingnan mo itong selda dito. Nagiging kalawang na lahat. Hindi ako makapaniwala na ito dati ay bilangguan ng isla. Gawa ito sa kahoy. Tingnan mo ito, ang bagay na ito dito ay ginagamit para bigyan ng pagkain ng mga bilanggo. At ngayon, nakahanap kami ng kwarto na puno ng laruan ng mga bata. Sa tingin ko ito ang isa sa mga ilang kwarto na may natirang lahat ng laruan ng mga bata. Ang aking pagkabata ay sa islang ito. Meron akong maliit na sombrero ng bata. Mahinang baril. Mag-ingat ka sa sahig, lalaki talagang harang, okay? Maingat, may lumang makina ng pananahi ito. Pareho ito sa nakita ko sa Europa. Mitsubishi na brando. So, istong napunta doon pag-ari ng Mitsubishi ang isla, kaya sa tingin mo ito'y ginawa sa isla? Hindi ko alam kung ito'y ginawa sa isla, pero tiyak na ng parehong kumpanya. At dinala nila ito dito, meron tayong branding sa ilalim dito na... Mag-ingat sa sahig dito. Sa isang topic lang, maaring bumagsak agad ang gusali. Di pa ako nakakita ng ganitong kalawang na makina sa pananahi. O, nakasulat nga doon. Mitsubishi. Isang stuffed animal dito sa isa sa mga kwartong ito. Isang washing machine. Ito ay isa sa mga mas malalaking kwarto. Sa rubber ducky na yun. Ay nako. Mukhang talagang astig. Hindi ko alam kung ano ito sana. Alam ko na ang hayop ay dapat na isang elepante.
Meron ding lumang TV dito. Maraming salamat. Salamat. Maligayang kaarawan. Salamat. Sa susunod beses. Salamat. Oh, talagang maganda ang pintuang ito. Parang school bag ng mga bata ito. Yan ay isang kakaibang itsura ng manika. Hindi ko na alam kung nasaan na tayo. Ngayon ay pumasok lamang sa isang paaralan. Ito ang mga silid-aralan. Sige. Kaya ang lugar na unang pinuntahan namin ay ang playground. Medyo ipinaliwanag ang talagang cool na sining sa mga pader. Mas labas ito. Kakaiba, hindi talaga mukhang hapon sa lahat. Medyo nagpapaalala sa akin ng parang kulturang Timog Amerikano, Mexico. Tigre. Tigre. Sa itaas. Ito ang silya, ha? Maraming palapag sa paaralang ito. Nasa ika-4 na palapag tayo. Elevator ng maliliit na bata. Ang ika-4 na palapag ang may pinakamaraming gamit. Ako, Sa tingin ko ito ay maliit. Bisara. Ako'y talagang namangha sa dami ng mga bata na nasa islang ito. Hindi ko inaasahan na marami. Ang paaralang ito ay maraming palapag at malalaki ang mga silid-aralan tulad ng nakikita mo. Ito ang auditorium. Sige mga kaibigan, tapos na tayo.
Kailangan na nating umalis dito ngayon. Tayo'y naglibot sa lugar na ito ng 7-8 oras. Pagod na tayo. Hindi ko alam. Nani? Nani? Pedro Kumbi. Pwede na pwede. Wow. Hindi. Wow. Sige lahat, kaya narito na ako. Ang batong ito ay kilala bilang hamong. At ang batong ito ay kilala bilang umang. Ito ay nangangahulugan ng lalaki at babae. Ilang metapora ng hapon at sila ay umuugnay bilang magkapares. Ngunit ito ay talagang ang dambana ng battleship at tama sa gitna ay ang Battleship Island at ito ay kalikasan. Ito ay hindi gawa ng tao sa lahat kaya ito ay isang natatanging lugar. Sa anuman tatapusin ko na ang video dito ngayon. Talagang umaasa ako na nagustuhan ninyo ito. Napakasaya na makabalik dito sa pangalawang pagkakataon. At sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamagandang lugar na aking natuklasan. Ito pa rin ang numero 1 para sa akin. Gaya ng nasabi ko, may espesyal na puwang ang lugar na ito sa aking puso. Bumalik ako na may puspusang determinasyon na dala ang aking mga natutunan sa videography at photography. Sana'y magustuhan ninyo ang video na ito kung saan ibinuhos ko ang aking puso at kaluluwa. Sa kabila nito, hindi pa rin natitigil ang adventure. Bukas, gagawa ako ng isa pang serye dito sa Japan na kilala bilang ang serye ng Fukushima. Tutuklasin ko ang Fukushima, Wabro Suzuki at ang Luntag at pupuntahan namin ang maraming lugar doon na iniwan na. Kung talagang nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang button ng bell, mag-like at ibahagi ang video at iwan ang iyong mga komento at saloobin sa ibaba. At gusto ko lang sabihin ang espesyal na pasasalamat kay Espenas 3 dahil kung wala siya, hindi ko mabibigyan ng pagkakataon na tuklasin muli ang kanyang lugar. Kaya kung gusto ninyong sundan ang kanyang Instagram, ang mga link ay nasa ibaba sa paglalarawan. Tingnan ninyo siya at ilalagay namin sila sa aming mga Instagram. Mahal ko kayo, nakalimutan ko rin banggitin, tingnan ang server ng Discord. Ang mga link ay nasa ibaba rin sa paglalarawan. Pumunta at bumati, pumunta at makipag-usap. Palaging nandito ako, 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. Umaasa ako na mabuhay kayo sa buhay ng kalayaan at tubig at makikita ko kayo sa susunod na adventure, Kapayapaan. Oh,